naman mong bakasyon dito, tol? Inayaan na ako sa'yo. Nangungulit ka eh. Total, sem break naman. Eh, tsaka susulitin ko yung bakasyon ko dito. Susulit talagang bakasyon mo dito. Alam mo bakit? Ang daming magaganda chicks dito, tol. Promise. Eh, tama-tama. Birthday nga pala ng tropa ko ngayon. Dito sa Bayang Inuman. Papakilala kita mamaya sa mga tropa kong chicks. Alam mo, ikaw wala ka pa rin pinagbago, no? Kaya chip boy ka pa din? Siyempre, ikaw lang naman ata nagturo sa akin kung paano dumiskarte sa mga chicks, eh. Tara, pasok na tayo. Tol, saglit. Wala kasi akong load eh. May papaloadan ba dito? Oo, dyan. Pangalawang kanto, tapos labas ka dyan. Tapos pakaliwa. Sige. Sige, ako na bahala Papaload sa lang gamit ako. mo. Papaload lang ako para Sige, matapos sige. si Ermat nandito na ako, ha? Eh, Ako na bahala dyan, ha? sige bro, ako na bahala. Miss! Miss! Miss, saglit! Ako! Miss! 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 Ako, naliligaw kasi ako eh. Hinahanap ko sana yung malapit na paloadan dito. Alam mo ba? Medyo dayo kasi ako. Hindi ko alam. Pamanhin. Miss! Ang bilis mo maglakad. Ay, Miss! Ba't di mo pinapansin? Miss, saglit! Parang galing na ako dito kanina. Uy! Hoy! Ano nangyari sa'yo? Gulat? Ba't ka natugulat ka? Ano? Uy! Ano? Ano nangyayari sa'yo? Wala! Ano, lahat ko yung paludan. Naligaw ako. Labo mo naman, tol, eh. Ano, papaload ka lang. Ba't ka nakarating dito? Kasi, ang linaw ng paliwanag mo eh. Di ba? Ba naman yan, tol? Ang dali-dali lang ng direksyon na binigay ko sa'yo. Tapos napunta ka dito. Ano, naligaw ka? Tsaka, tol, ayun lang yung paludan, oh. Halika na nga. Samahan kita magpaload. Sige lang. Bisa. Ano yan? Huwag na hawakan. Sige lang, una ka na. Sa'yo'y hindi Bye! Happy birthday, bro, ha? Gurang na. Ito ko na ba? Hindi na natin alam. Wow, dami alam. Oh, lasing ka lang, no? Aga-aga pa, lasing. Ano ba naman yan? Kalahati pa lang natin. Tol, saglit lang, tol, ha? Babalik ako. Tol, okay ka lang ba dyan? Oo, pare. Sige lang, okay lang. Huwag niyo intindihan. Mag-enjoy lang yung sa loob. Baka naman, na-OP ka na dyan, ha? Inip ka na, ano? Wala kasing chicks. Sige, pare, okay lang. Promise. Huwag niyo intindihan, okay lang. Basta, pag may kailangan ka, doon lang kami sa loob, ha? Sige lang. Tapos, mamaya konti, darating natin yung mga tropa kong chicks. Papakilala kita sa kanila. Oo, bago ka na. Sige na. Tara na! Sige lang, sige lang. Sige lang. Ito lang ako. Papangin lang ako. Sumunod ka doon, ha? Sige. Sige, sige. Papangin lang ako. Mga 5 minutes. Ano na, ano na? Punat na daw ng chicharon, eh.
Eloisa. Eloisa ang pangalan ko. Nice to meet you. Sige. Eh, teka, saan ka pupunta? Pauwi na ako. Hindi ka ba natatakot dumaan dyan? Mag-isa, ang dilim mo. Sanay na ako. Taga rito ako. Saan ba yung bahay mo? Doon sa dulo pa. Malayo pa nga. Ay, dito nga pala ako nakatira kila Jomar. Nagbabakasyon kasi ako, galing ako sa Manila. Kilala mo ba siya? Katropa mo ba siya? I mean, kaibigan. Di ba kayong nagkakasama sa gibigan? Hindi. Eh, gusto mo, dumaan ka muna. Tara. Hindi. Hindi ako nakikipagkaibigan kung kani-kanino. Istrikto ang mga magulang ko. Ayaw nila nakikipag-usap ko kung kani-kanino lang. Kung ganun pala eh, swerte pala ako no, kasi kinausap mo. Sige, mauna na ako. Oh, sige. Baka pwede naman tayong mag-meet bukas. Doon sa tindahan, kung okay lang sana sa'yo. Hindi pwede doon. Eh, saan? Eloisa? Oo, pare. Pare, sobrang gandang babae. Simple, maputi. Tapos, sexy. Eloisa? Eloisa? Eh pare, wala naman akong kilala yung Eloisa na taga dito sa amin eh. Pare, malamang di mo siya kilala kasi hindi daw kayo magkatropa. Yun yung sabi niya sa akin, ha? Tsaka hindi siya masyado kasi lumalabas kasi strict yung parents doon. Ganon? Kaya naman pala bigla ka nawala habang nagkakasiyahan dito. Eh kasi nga pare, nakita ko siya tapos sinundan ko. Tapos nagpakilala ko sa kanya at umayang gabi pare magkikita kami. Nay, may kilala po ba kayong Eloisa na taga doon sa dulong daan? Eloisa? Parang pamilyar. Pero di ko matandaan. Ano apelido? Tol, ano daw apelido? Hindi ko kasi natanong eh. Pero sige, mamaya, pag nagkita ko kami, tatanungin ko. Alam ko na, Tol. Malamang sinabi lang niya na taga dito siya, pero malamang baka dayo yun. Dayo? Pare, twice ko na nga siyang nakita eh. Una, nung papunta ako dun sa Paludan. Tapos kagabi. Tsaka, gabi na siya gabi na yun, nung nakita ko siya eh. Tsaka pare, alam mo, imposibleng dayo yun. Ay nako, Tol. Ewan ko sa'yo. Malamang gutom lang yan. Sige, kain na ng kain. Kasi mamaya, lilibot tayo dito. Pasyalan time tayo. Doon, basketball. Kung gusto mo, basketball tayo. Isa pa din doon. Buti pala, nakita kita ano. Hindi ka naman ba papagalitan ng parents mo? Maaaring strikto ang mga magulang ko pero mababait sila. Ganun ba? Hindi mo mamasamain. Ano yung apelyido mo? Kasi nakwento kita kila Jomar at saka sa nanay niya eh. Yung tungkol sa'yo. Hindi, huwag kang mag-alala. Wala naman silang nasabing masama tungkol sa'yo. Yun nga lang, hindi ka nila ganun kakilala dahil nga hindi nila alam yung apelyido mo. Pero kung hindi ka naman komportableng sagutan, okay lang naman. Pwede ba kitang ihatid na lang sa bahay niyo? I mean, kung okay lang sa'yo. Sige na, huwag kang mag-alala. May iba ko. Para naman di ako mabadshot sa parents mo. Tara.
Bata ka pa talaga. Teka, saan na pala yung parents mo? Mag-isa lang ako ngayon dito. Nasa Maynila sila ngayon. Umalis sila kaninang madaling araw. Babalik din sila mamayang gabi. Pasensya ka na kung di kita mapapatuloy sa loob ng bahay, ha? Dahil sigurado ako mapapagalitan nila ako kapag nalaman nila na nagpatuloy ako ng bisitang lalaki sa loob nang wala sila. Pero lang. Naintindihan ko naman. Sige, tawagin mo na lang ako kapag aalis ka na. Naiwan mo na kita dito. Marami pa kasi akong kailangan asikasuhin. May darating na bisita sila mama at papa mamayang gabi. Kung gusto mo, baka tulungan na lang kita. Wala rin naman akong gagawin. Okay lang. Galing, tol. Isang oras na ako naghahanap sa'yo, hindi kita makita. Wala pa ako isang oras na mawawala. Hindi, pare kasi galing ako dun kila Eloisa. Alam ko na kung saan siya nakatira, dinidiskartehan ko kasi. Ano? Anong ano? Makapagtanong ka naman parang takang-taka ka. Doon siya nakatira dun sa paakyat na bundok. Sino ba hindi magtataka sa'yo, tol? Wala kayo nakatira doon sa bundok. Hindi sa nakikialam ako sa bisita mo, anak. Pero sa tingin ko, kailangan mo nang pabalikin sa Maynila ang kaibigan mo. Ako po? Wala naman akong ginagawang masama. Ba't ako babalik ng Maynila? Wala ka nang ginagawang masama, pero baka ikaw ang mapasama kung hindi ka pa iiwasin sa sinasabi mong Eloisa. Matagal na ako sa lugar na ito. Kaya kung naniniwala ka sa sinasabi ko, mabuti pang bumalik ka na ng Maynila bago ka pa mapahamak. Kung Maynila, sa'yo'y hindi mawawala. Ilang beses kong inulit kila Jomar na dito ka nakatira. Ano ba tayo nila man yung akala na nag-iimbento ako. Tapos, yung nanay pa niya medyo na bad trip. Sabi bumalik na daw ako ng Manila bago daw ako mapahamak. Hindi ko naman sila masisisi eh. Ganyan naman talaga yung mga tao. Mapanghusga. Ano ang ibig sabihin? Hindi ito yung unang beses na marinig ko yung kwento mo. Kapag nagkakaroon ako ng kaibigan na taga-bayan, tapos malaman ng mga magulang nila na magkaibigan kami, agad silang pinapalayo sa akin. Pero bakit? Hindi ko alam.
mas pinipili ko na lang manatili dito sa bahay. Hindi ako nakikipagkaibigan. Lumalabas lang ako kung kinakailangan. Eloisa, alam ko, medyo na-offend ko dun sa sinabi mo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman ako naniniwala sa kanila. Kung ano maniwala, idiwa. Importante naman sa akin. Tsaka kung kahit na bumalik man ako sa Manila, babalik pa rin naman ako dito. Para dalawin ka, pangako. Huwag na. Huwag ka na pang bumalik dito. Umalis ka na. Eloisa, may sarili naman siguro ako desisyon para sa sarili ko. Kung gusto ko ito makikaibigan, hindi wala naman makakapigil sa akin eh. Umalis ka na. Eloisa, pero Umalis ka na. At huwag ka na pang babalik dito. Eloisa, Eloisa, saglit. Ano to pinaramdam ko dito sa puso ko? Pag-ibig nga ba ito? Nang ikaw ay nasilayan ko, nagbago ang mundo, umikot para sa'yo. Pagkat mahal kitang talaga, hindi magbabago pag-ibig para sa'yo. Labis sayang nadarama ko tuwing ika'y nakikita ko, naging makulay ang mundo ko dahil sa'yo. Laging pinadalangin ko, sana'y kasama ka habang buhay. Ikaw lamang sinta sa'yo ang pusong isip ko. Pagmamahal ito'y
Ano, tol? Isang oras tayo nag-aantay dito eh. Parang pwede saglit na lang. Gusto ko lang magpaalam kay Eloisa bago ako bumalik na Maynila eh. Bakit kaya hindi mo na ni-text? Tawagan kaya? Nilalangaw na tayo rito kakaantay eh. Wala nga ang cellphone yung babaeng yun eh. Walang cellphone o wala talagang Eloisa? Bahala ka na nga dyan, tol. Ano pang ginagawa mo rito? Eloisa, kara ko di ka na darating eh. Umalis na kasi yung kaibigan ko, kanina pa ka namin inaantay. Eh ayaw niya kasing maniwala na... Alam ko. Sinadya ko hindi magpakita sa kanya dahil ayoko mahusgahan niya. Hindi ba't nag-usap na tayo? Ano pang kailangan mo sa akin? Magpapaalam lang sana ako sa'yo. Babalik na kasi ako na Maynila eh. Pero huwag mag-alala, babalik ako. Babalik ako para sa'yo. Diba? Sinabi ko rin sa'yo na huwag ka nang babalik. Eloisa, babalik ako. Sa ayaw at sa gusto mo, babalik ako kasi... Kasi mahal kita. Eloisa, sorry. Inaamin ko, oo. Siguro saglit lang tayo nagkasama. Pero Eloisa, maniwala ka sa akin, mahal kita. Hindi tayo para sa isa't isa, Melvin. Bakit? Eloisa, sabihin mo ka sa akin, bakit? Umalis ka na. Aalis lang ako dito kung sasabihin mo sa akin hindi mo ako mahal. Hindi tayo para sa isa't isa. Magkaiba ang mundo natin. Kaya Melvin, kung maaari lang, umalis ka na. Huwag ka nang babalik pa. Umalis ka na. Sa'yo'y hindi mawawala. Mabuti naman at nakumbinsi mo na ang kaibigan mo na bumalik na ng Maynila. Ang kulit nga po eh. Iniwan ko na dun. Bahala na siya sa buhay niya. Ano? Ibig mo sabihin hindi mo siya naihatid sa bus station? Ang kulit nga po eh. Panay-insist na magpapaalam daw siya kay Eloisa. Kaya iniwan ko na dun. Hindi mo siya dapat iniwan. Baka mapahamak yun. Ay naman, malaki na yun. Alam na nila ginagawa niya. Hindi maaari. Balikan mo siya. Tiyakin mong nakaalis siya bago mo siya iwan. Delikado ito para sa kanya. Alam mo naman ang kwento tungkol kay Eloisa, di ba? Bakit iniwan mo pa? Ang kulit nga po kasi. Sige na. Puntahan mo siya. Kailangan matiyak nating ligtas siya. Sige na. Eloisa! Eloisa, buksan mo yung pinto, please. Eloisa, please, kausapin mo ako. Eloisa! Eloisa, please, pakibukas yung pinto. Iho, sino yung nahanap mo dyan? Matagal nang wala nakatira dyan. Abandonadong bahay na yan. Di mo ba alam?
Akala mo magpapaalam ka lang kay Eloisa, tapos luluwas ka na. Sabi kasi nung babae, wala daw nakatira mo tao dito. Oo, matagal na abandon yung bahay na yan. Parang hindi pwede yun eh. Dito nakatira si Eloisa, tsaka yung pamilya niya. Alam mo, Tol, pakiramdam ko na matanda ka na eh. Kailangan mo na ng albularyo, Tol. Ano na matanda? Parang hindi ko kailangan ng albularyo. Ang kailangan ko si Eloisa. Tol, Kung di ka naniniwala sa ano, wala na akong pakialam. Pero totoo yung sinasabi ko, pare. Totoo si Eloisa. gusto mo talaga ng katotohanan. Halika. Kaisa-isang anak ni na Mateo at Minerva si Eloisa. Madrigal ang apelyido nila. Mahigpit ang ama ni Eloisa. Walang binatang nagkalakas ng loob na manligaw sa kanya dahil sa kanyang ama. Eto si Eloisa. Pero kahit istrikto, nagawa pa rin makipagrelasyon ni Eloisa nang minsan may isang taga-Maynila ang magbakasyon dito at makilala niya. Nalaman ito ng kanyang ama at inilayo nila si Eloisa. Ang bali-balita, may usapan sina Eloisa at ang kanyang kasintahan na magtatanan. Pero nalaman ito ni Mateo, kaya pinilit niyang dalhin sa Maynila si Eloisa. Anong nangyari kay Eloisa? Anong ginawa sa kanya ng tatay niya? Nang gabing babiyahe patungong Maynila sina Eloisa at ang kanyang mga magulang, na aksidente ang kotseng sinasakyan nila. Nahulog ito sa bangin at agad binawian ng buhay ang buong pamilya. Hindi. Hindi ko totoo yung sinasabi niya. Totoo ang sinasabi ko. Patay na si Eloisa at ang kanyang mga magulang. 10 taon na siyang patay. Walang galang na ako pero hindi ako naniniwala sa sinasabi niyo. Nakakausap ko si Eloisa eh. Kaya imposibleng totoo yung sinasabi niyo. Kailangan sundan natin siya. Sa'yo'y hindi mawawala. Eloisa? Eloisa, please pakibukas yung pinto. Gusto lang kita makausap. Eloisa! Eloisa? 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 Eloisa, pasensya ka na kung pumasok ako, ha? Gusto na naman kita makausap, eh. Eloisa, gusto ko lang sabihin sa'yo na wala akong pakialam sa mga sinasabi ng mga tao sa'yo. Handa akong patunayan sa'yo yung nararamdaman ko. Eloisa, please lumabas ka. Eloisa? Tol. Mabuti dumating kayo. Gusto niyo ng pruweba, dito si Eloisa eh. Sa taas. Dito siya. Tol, wala namang tao eh. Meron yan. Antay ka lang, mahal mo. Hindi pinuntahan lang siya. Tol, halika na. Bro,
kasi dito siya eh. Saan, tol? Pare, Wala naman, tol eh. Minsan, meron mga pangyayaring hindi natin talaga maipaliwanag. Yung naranasan mo, isa na yan. Importante, basta tanggapin na lang natin. Andyan na yan. hindi ko maintindihan. Bakit ako yung pinili niya para magpakita sa akin? Hindi rin natin maipaliwanag yun. Maraming dahilan ang maaaring nangyari. Siguro nung nandito siya sa mundong ito, meron siyang nakilalang katulad mo. Nakita niya ang kalinisan ng pagkatao mo. Kinagiliwan ka niya dahil baka meron kang kamukha sa kanyang mga nakilala rito. Naging kaibigan. Importante, di ka naman niya sinaktan. Di ka naman niya nilagay sa kapahamakan. At totoo lamang, mapalad ka dahil meron kang karanasang hindi nararanasan ni Numan. Hindi pangkaraniwan, di ba? At ngayon meron kang masasabing bagong leksyon. Natutunan mo na ang pag-ibig ay tumatawid doon sa kabilang buhay, dito sa ating mundo, sa kabila, dito naman, papunta roon. Yan ang bisa ng tunay na pag-ibig. Yan ang dapat nating hanapin. At siguro marahil pagdasal mo. Kailangan pagdasal mo ang kaluluwa ng babaeng yun para malagay sa tahimik. Baka may bumabagabag sa kanya. Ikaw ang nakitaan niya ng magandang pagkatao. Ha? Salamat po, tita. Sige. Salamat po sa pagpapaliwanag. Sige. Huwag mag-alala, sasamahan namin itong si Melvin para mag-alay ng dasal at panalangin kay Eloisa. Salamat po. Yun. Sige. Ha? Sige, tita. Salamat po. Sige. Okay, sige. Hindi ka magpakita sa akin. Alam ko nandito ka. Gusto ko nang sabihin na kahit magkabila man yung mundong ginagalawan natin ngayon, totoo na kitang mahalin. Salamat din dahil kahit sa sandaling pagsasama natin, pinaramdam mo sa akin yung pagmamahal. Habang buhay kong dadalhin niyo sa buong buhay ko.
Mahal kita, Eloisa. Salamat, Melvin. Hindi man tayo para sa isa't isa. Gusto kong malaman mo na mahal din kita. Paalam. Nanay ko rin kaya minsan. Iba ka talaga, pare. Pogi. Buti hindi nasira mo anong dalawang yun. Ano mo pare, hinayaan ko na lang sila. The important thing is, I'm free, single, and ready to mingle. Miss? Miss? Excuse me. I'm sorry. I don't talk to strangers. Girls, tara na? Pare, mukhang silat ka. Sabi sa'yo, taken na eh. I'm Mikey. And you are? Daniel. What a nice name, Mikey. Yeah, I've heard that a lot before. Alam mo, yan yung gusto ko talaga sa lalaki. Confident. Shall we? Kilala kita. Marami ka na ring nilokong babae at wala akong balak makisama doon. Mikey, pwede, kung ano yung pagkakakilala mo sa akin dati, tanggalin mo. I'm willing to change, just for you. Please. Give me a chance, please. Sa'yo'y hindi mawawalay Maynila Maynila, pangarap ko'y mabubuhay. Paglingap na Gusto mo bang makasama mga paborito mo artista at makabanding sila? At magkaroon ng kaibigan katulad nila? Padali lang pagsali dito. I-like mo lang ang Manila Fans Club. Kaya log in na. Mga kapuso, gusto nyo bang makasama? Makabanding at makisaya. Ang inyong mga paboritong kapuso stars. Ano pang inaantay nyo? Sali na! Lagon na! Maynila Batch 168!